ang underlying cellular cause ng autism, mga kababayan, ay involved po talaga dito ang oxidative stress sa neurons. So, nag-release po ito ng tinatawag na neuronal toxicity. At nagkakaroon na nga po tayo ng tinatawag na inflammation at pamamaga sa neurons. Okay? Doon, lalo na doon sa mga batang ganito ang condition. Okay? Kasi apektado po kasi yung pituitary gland nila, no? Yung cerebrum nila, no? Yung mielin nila, at saka yung pineal gland at amygdala apektado. Why? Because there's too much radical damage. Bakit kaya nagkakaroon ng radical damage? Kasi po, wala po silang enough na powerful antioxidant. Ito na nga po yung tinatawag na neuromelanin. Ang precursor ng neuromelanin ay melanin na nanggagaling po doon sa tanim ng ating creator. Ito po yung the most powerful antioxidant on earth. So, mali po yung sinasabi nila na ang most powerful is glutathione. Hindi po. Ang melanin ang siyang dahilan kung bakit nag-activate ng husto at nagtatrabaho ng husto etong glutathione. At ang glutathione naman, siya naman ang gagawa ng paraan para magtrabaho ng maayos. Na yung antioxidant enzyme, antioxidant vitamins, at saka antioxidant na minerals. Okay? Ano ang nagagawa ng neuromelanin na ito? Okay? Itong neuromelanin na to does a tremendous amount of work in protecting and getting rid of toxicity and free radical toxin sa loob ng katawan natin, maging sa brain natin. Now, I did a huge dive into this topic, and I found na some really interesting information, no, on some common, no, reason, no, hindi lang pala antioxidant deficiency, kundi nutritional deficiency rin pala ang isa sa underlying cause o deeper underlying cause kung bakit hindi lang sa mga autistic child, kundi sa mga taong may problema o mental illnesses. Okay, mga may depressed o kaya ADHD, o kaya may anxiety, etc. at iba pa. Mga kababayan, ano-ano kaya yung mga nutritional deficiency na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema yung neurons natin? Yan po ang isi-share namin sa inyo sa susunod na video nito. Salamat po ng marami.